Kanina ka pa pala dito, hindi mo pa rin sila nakikita. Nakit ko na lahat na natitirang bus dito. Pero parang wala na sila. Baka natakasan na nila tayo. Ganun na nga siguro ang nangyari. Kasalanan niyo to, Tita Norin eh. Tuluyan na nawala sa akin si Pepay. At bakit ako sisisihin mo, Jeffrey? Kusang umalis si Pepay sa poder mo. At ikaw, si Pepay lang ang pinoproblema mo. Ako si Amanda. Nakakawala na naman ang babaeng pumatay sa asawa ko. Eh kung maayos na lang sana hinuli si Amanda, hindi lalayo sa akin si Pepay. Hindi niya habulin yung nanay niya, hindi kami magkakahiwalay. I did my part, Jeffrey. Pinasundan ko siya sa tao ko. Kaya wag mo kong pagbuntungan ng galit mo. Ang sisihin mo, yan si Inoy. Dahil siya ang tumulong kay Pepay. Alam ko kung bakit nagagalit ka ng ganyan. Dahil naisahan ka ng isang hardinero. Ano gagawin natin dito? Tutungangan na lang tayo dito? Wala tayong gagawin? No, makikipag-coordinate tayo sa mga pulis. Si Amanda malamang nakalabas na yan ng Maynila. Si Pepay at si Inoy, hindi na rin natin mahahabol yun dahil hindi natin alam kung saang bus sila sumakay. Kaya ang mas mabuti pa umuwi ka sa bahay ninyo, magpahinga ka, ako ganun din ang gagawin ko. At tatawag ako sa police station. Hayaan na lang natin makalis si na Pepay. Kasama nung Inoy na yun. Jeffrey, nagsiselos ka ba? Ako nagsiselos? Ba't naman ako magsiselos doon sa hardinero na yun? Oh, ganun naman pala eh. So you don't have anything to worry about. Huwag kang ma-stress. Dahil hindi habang buhay makakataka sila sa atin. I'll go ahead. Sir, may CCTV ang bus terminal na to. Pwede nating malaman kung anong bus na sinakay nila Pepay. May silbi ka rin pala dito. O saan ba yun? Punta na po natin ang opisina para mas check natin ang CCTV. O, tara.